Magandang araw po sa inyong lahat. Ang content na ito ay address sa lahat ng mga sumusuporta kay Sara Duterte at tuwang-tuwa, no, sa kanyang pag-announce na siya ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Sa mga Duterte Die Hard supporters, sa content ko na ito, dapat hindi kayo magalit sa akin, hindi ninyo ako murahin o insultuhin dahil unang-una, hindi naman po si Pangulong Bongbong Marcos ang magiging kalaban ni Sara Duterte sa 2028. At alam nyo naman, ako po ay isang loyalista at inaamin ko, tinutuligsa ko talaga si Sara Duterte at ang mga Duterte dahil yun po talaga ang aking paniniwala, politikal. So, bigyan ko kayo ng benefit of the doubt kasi hindi naman siguro kayo magsusuporta kay Sara bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 kung siya ay tatakbo kung wala kayong alam na mayroon siyang kakayahan. So, ipagpalagay natin, alam ninyo ang performance ni Sara Duterte ngayong 2026 bilang pangalawang Pangulo. Ano sa tingin nyo ang magandang nagawa ni Sara Duterte sa Pilipinas bilang pangalawang Pangulo? Kasi yun ang magiging basihan ninyo na butuhin siya, di ba? Pero ako, hindi ko talaga siya bubutuhin. Tsaka huwag kayong mag-alala kasi kung talagang mananalo si Sara, mananalo siya. Pero kung matatalo siya, edi matatalo siya. Pero sa punto na ito, para magiging justifiable, what are the qualities of Sara Duterte bilang leader? Ang kaya niyang ikapital para siya ay magiging karapat-dapat na ihalal bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa 2028. Kahit na alam nyo naman ang katotohanan, ang layo pa. 2026 pa lang ngayon, tapos may 2027 pa, and then 2028. Pero, hindi maipagkaila na talagang may ambisyon talaga si Sara na magiging Pangulo. Kasi, sa mga susunod ko na mga content, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit siya nag-declare early ng kanyang kandidatura bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kahit malayo pa ang 2028. So balik tayo doon sa tanong ko sa inyo, mga Duterte Die Hard supporters. Ano kaya sa tingin ninyo leadership quality ni Sara Duterte para maging karapat-dapat siyang humawak ng posisyon bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Sa kanyang pagiging pangalawang Pangulo at this point of time, may contribution ba siya sa ating bansa na kaya ninyong ipagmalaki? Hindi lang po basta-basta na contribution, significant contribution. Ngayon, kung alam po ninyo, ang mga significant contribution ni Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo o bilang leader sa ating bansa, pwede ba i-comment nyo dito without insulting me o na hindi ako minumura? Sige, paunahan kayo mga Duterte Die Hard supporters. Comment down below kung mayroon bang significant contribution si Sara Duterte para magamit niya na kapital niya bilang magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Comment down below, Duterte Die Hard supporters. Hindi po mahirap yan, napakadali po yan sa mga katulad ninyo.